tingnan nga sa live. Check ko lang sa dito mo sa ta. Umamin na si Dil Alcantara, todo tanggi ngunit na booking pa rin. Marcoleta, na-lecture na, tapos na tayo dyan. Okay na tayo dyan. Wala na magagawa si Villanueva. Alcantara nakulong na sa Senado. Oh. Lang. Puro hearing to eh. Meron din tayo nito eh. Dito na lang tayo sa balik tayo. Dito tayo kay Kayataan na tayo, Mabsat. Ano? Ano yan? Sinupalpal lang sariling kapatid. Bakit kaya? Tingnan natin si Kayataan, no? Tony, pasok! Yan. Itong si Alan Peter Cayetano, kahit yung kanyang kapatid na si Lino Cayetano, hindi na masikmura ang kanyang mga pinagsasabi at pinagagawa. So, yung kapatid niya na si Lino Cayetano, kasi sabi ni Alan Peter Cayetano, tungkol dyan sa mga kontrobersya ng Senado, yung mga kinasasangkutan ng mga nila Villanueva, nila Jingoy Estrada, sabi ni alam naman natin si Alan Peter Cayetano, ang hilig ng mag-quote ng Biblia, parang pastor na kung magsalita. O ngayon, ang sabi niya, wala naman daw saysay yung mga pagsugpo sa korupsyon kung yung mga politiko o mga opisyal na nasasangkot o mga taong nasasangkot ay walang repentance. Kailangan daw mag-repent. Kumbaga magsisi, tanggapin ang pagkakamali. Akala mo Akala mo naman napakatuwid ni Alan Peter Cayetano. Pero dahil naiipokritohan yata sa kanya yung kanyang kapatid na si Lino Cayetano, sabi ni Lino Cayetano, hindi, may sinabi pala si Alan Peter Cayetano na ang sabi ni Alan Peter Cayetano, kailangan daw kung susumpuin natin ang korupsyon, lahat daw dapat magbago. Kasi lahat daw involved eh. Kahit daw ang mga tao, pumapayag na bilhin ng kanilang boto, yung mga politiko naman bumibili ng boto. Kaya lahat daw dapat magbago. Kasi sa atin daw, sabi ni Alan Peter Cayetano, kahit ang mga tao may kontribusyon kung bakit ganito tayo. Actually, tama naman si Alan Peter Cayetano. Kaya lang, yun lang, naiipokritohan sa kanya ang kapatid ng si Lino. Kumbaga, binara ni Lino Cayetano ang kapatid niya. Ganun din ang sabi ni Lacson. Sabi ni Lacson, hindi sapat ang repentance. Hindi sapat ang repentance, kailangan may maparusahan, kailangan may managot. Ayan. Yan mga kabunyog narinig at napanood po natin ang naging paliwanag ni Attorney Enzo Recto tungkol sa mainit na isyong ito. Malinaw na marami siyang ibinahaging puntos na dapat nating pag-isipan at suriin bilang mga mamamayan. Ngayon naman, mga kabunyog, dumako tayo sa isa pang bahagi ng balita na mas magbibigay linaw at dagdag na konteksto sa ating pinag-uusapan. Dahil sabi nga nila, mas maganda na marinig natin mismo ang mga naging pahayag at kaganapan para tayo na mismo ang makapaghusga. Kaya heto mga kabunyog, panoorin po natin itong balita para mas maunawaan at mas maintindihan natin ang kabuuan ng usapin. Okay, here we go. Sinupalpal ni dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ang naging pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Ayon kasi sa senador, guilty ang lahat sa vote buying, pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling. Ang importante raw ay yung repentance o pagsisisi para sa kanyang kapatid. These are the kinds of statements from traditional politicians that spark anger. Hindi anya solusyon ang pagrepent lamang. Kailangan daw ng bagong set ng mga leader sa bansa. Para umano sa mga magsisisi, dapat daw may confession at reforma. Giit ni Lino Cayetano, hindi dapat i-normalize ang korupsyon. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang mainit na balita hinggil sa isyong ito. Ngayon naman, pakinggan natin ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. At ang dahilan kung bakit matindi ang naging reaksyon ng kanyang kapatid na si Lino Cayetano. So guys, as we are thankful for the Lord for this Sunday, pangalawa, we're thankful for family and friends. Lalo po sa Pilipinas kasi extended talaga yung pamilya natin, di ba? Yung talagang kadugo, and then yung ka-spirit, and then of course, yung mga kaibigan na talagang pamilya na sa atin. Hindi po ganyan sa lahat ng bansa. Yung bayanihan at pagtutulungan sa atin, yung talagang love others as God loves you. Mararamdaman mo talaga sa Pilipinas. Ang problema nga, beyond our circle ng love, parang it's okay to cheat, it's okay to steal. Kaya itong grabing corruption nangyayari. Yung lines of morality natin, urong ng urong. So parang pag konti pwede, tapos mas marami, konti okay din. Until yan, ghost na. Then pag may balik, di ba may commercial nung araw, yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo.
That's another way of saying kung ano itatanim mo, yan din aanihin mo. And as a people, no, hindi ako nag-finger point now, as a people, we're all guilty from vote buying. Aray ko po. We are all guilty from vote buying daw. Ibig sabihin, inaamin niya. Nag-vote buying si Cayetano. Anak ng kamote. O, sige tuloy. Cheating, to stealing. Nako po. O, guilty daw sa vote buying, sa cheating, at saka sa stealing daw. Umamin. My goodness. to lying, 'di ba? Sa Old Testament po, makikita niyo po doon. Let me address myself to different Christian groups, but this applicable to lahat, 'di ba? Importante repentance. Wala po talagang pagbabago pag walang repentance. And pag mag-repent ka, pwede kang Dapat pala ang tawag dito ang tawag kay Cayetano, Pastor. Parang kibuloy lang. Pastor Alan. repent para sa buong grupo, for the whole nation. Walang mawawala po, walang masama. In fact, mabuti pag ang leaders natin ay humingi ng pasensya at nagsabing, nagkamali kami, Lord. We've done evil. Forgive us at may change. Di ba? Walang conflict yun po sa habulin. Kung sino po yung mga most guilty, middle guilty, least guilty. Kaya yung punishment po, nandyan yan para hindi ulitin at gawin nung iba. Di ba? Mga kabunyog kamak, kung susuriin natin mabuti, malinaw na may malaking problema sa pahayag ni Senator Peter Cayetano. Parang sinasabi niya na lahat ng Pilipino ay likas ng magnanakaw, mandaraya, bumibili ng boto, at nagsisinungaling. Pero teka, tama ba yun? Parang gusto niyang gawing normal ang mali at pagkatapos, sasabihin lang na sapat na ang repentance o pagsisisi. Mga kabunyog, hindi ba't yan ang matagal nang ginagamit na depensa ng mga tradisyonal na politiko para makaligtas sa pananagutan? Puro sorry, puro repent, pero tuloy-tuloy pa rin ang mali. Hindi pwedeng gawing default ang kasalanan at gawing solusyon lang ang paghingi ng tawad. Ang tanong, nasaan ang hustisya? Nasaan ang konkretong aksyon para maalis ang sistemang matagal nang sumisira sa ating bansa? Dahil kung ang mga leader mismo ay magtatakip at gagawing normal ang mali, paano pa aasenso ang mga Pilipino? Ang nakikita ko dito, mga kabunyog, tila isa na namang pagtatanggol ng kapatid sa kapatid o pamilya sa pamilya. Imbes na pamilya ng bayan ang unahin. Kaya tama lang ang naging reaksyon ni Lino Cayetano na sumalungat mismo sa kapatid niya. Kasi kung hindi niya ito tututulan, lalabas na pareho na rin silang may pananaw na walang saysay ang katapatan at integridad. Ang katotohanan, mga kabunyog, hindi lahat magnanakaw, hindi lahat mandaraya, at hindi lahat sinungaling. At mas lalong hindi dapat gawing excuse na sapat na ang repentance para hugasan ang kasalanan. Kaya dapat, mga kabunyog, tayo mismo ang hindi pumapayag na gawing biro ang kasalanan at gawing palusot ang repentance. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi sa salita lang, kundi sa gawa. Sige mga kabunyog, hanggang dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo, mga kabunyog. Yun, salamat, Attorney Enzo Recto. Grabe naman yung voice over. Parang nananakot eh. Di ba? So you mean you say that you will repent, Cayetano? Sabi ni Macwan dito. Not a chance. Si Mami PR. Ang hirap kasi kung ginagamit niya ang words of Gods. Yung minsan naman na pagkatao ni Peter Cayetano, please. Mami PR. Elvira G, shoutout Kabsat. May kami kalam shoutout. Mabsat, Lorelai, VMP Rosimatsu, Macwan, at sa lahat po naman nandito mula pa kanina. Maraming salamat po. Kahit konti lang tayo, okay lang, walang problema. Kasi kung naman tayo, puputol-putulin ko naman to bukas. So mag-iba na ang kanyan, status niyan. Winnie Artos, at sino pang bumasok din kanina. Pero si Naomi Chin talagang mula kanina pa, no? Ayan. Shoutout po sa lahat. At sa mga silent viewers natin, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Thank you very much. So, anong oras na ba? It's already 11 o'clock. Okay, rest time na tayo, Musat. So, again, hanggang bukas kita. Kasi actually, doon sa hearing pa lang, sa hearing kanina, di ba, first part, second part. Yung first part, na-chop-chop ko na siya kanina, kaya ina-upload ko na yung, naka-upload na ako ng 3. Meron pang 8. 11 lahat yun. Yung first part, yung second part pa, hindi ko pa na-chop-chop. So, hopefully bukas, tinan natin. Lalo wala namang hearing bukas. And Yuki Sawaki din, shoutout. So, maraming salamat po. Thank you very much, Mabsat. Maraming salamat sa solid na nandyan, no? Sa talagang mga loyal kay Maestro, no? Kahit kukunti lang tayo, nandyan pa din kayo. Hindi nyo iniiwan si Maestro. Maraming salamat, Mabsat. Good night. Hanggang sa muli. Kita-kits tayo bukas. Bye-bye.